Okay, good morning. Ay lalakad tayo papuntang bayan at today ay mag-a-apply tayo ng Philippine passport. Ayan. So mamaya ulit. Yun nga mga idol at nandito tayo ngayon sa The Bunker dito sa third floor dito sa Balanga. Kaso lang parang may kulang sa mga requirements ko at kulang ako ng original copy ng aking birth certificate na PSA. Kaya ito parang uuwi tayo. Good morning guys. So ngayon pabalik ulit tayo dun sa DFA. Okay, kasi nung unang punta ko doon, anong nangyari? May ID naman ako. Meron naman akong photocopy ng PSA birth certificate. Diba? So, ang problema nga lang, wala ako ng original kasi naipasa ko na yung original sa DepEd nung nag-apply ako sa DepEd. So, alam nga namang makipagtalo ka to sa kanila, di ba? Meron namang QR code doon. Meron din naman tayo ng egov.ph na para ma-validate yung document natin. Kaso, syempre, huwag ka nang makipagtalo. Nanguha na lang din ako kasi needed ko rin naman yun. So, ngayon, babalik tayo para una muna doon sa PSA birth certificate natin. Tapos, later on, siguro kapag may oras pa, kasi marami na nakapila doon sa DFA, makapagpaayos tayo ng ating passport. Para naman, kung mayroong mga opportunity tulad ng sa international schools kasi ganyan, no? May mga field trips abroad, kailangan natin yun para makasama naman tayo. Libre yun eh. Okay guys, so yun nga. So tara, samahan niyo ako. Mamaya, mag-video tayo kung ano yung magiging resulta ng lakad natin sa DFA. Bye! Yun guys, salamat sa Diyos at naayos naman yung ating PSA. Mabilis lang at may oras pa, maaga pa at makakapunta pa tayo sa DFA. Yun naman ay third floor. Kaya nandito na nga ako, naipa-screen ko na yung aking mga documents at okay naman. So ito, nagpalit nga pala ako ng damit para naman medyo formal ang ating suot. At ito nga pala ay dahil 10 years na nga pala ang validity ng passport na to at 10 taon mong makikita yung picture na yun doon sa passport mo. At sa Maynila nga pala at sa Pampanga ay nakita ko talaga silang nagga-gown pa para lang magpa-picture dito sa ating passport. Kaya ako naman ay ginaya ko na nga sila para naman mukhang formal lang ating suot for 10 years. Sana guys, pagpupunta kayo ng DFA ay formal na yung suotin ninyo para sa inyong picture taking. Sayang kasi. So yun guys, tapos na tayo sa pagkuha ng passport at okay naman. Okay naman after ilang balik, pangalawang balik natin kasi doble yung hindi kompleto yung mga requirements natin kasi kailangan ng original at saka ng Xerox copy. So yun, naging okay naman. So medyo sa una, talagang kailangan scanin eh. So wag kayong, kailangan nila talagang silipin kung may mali doon sa mga entries kasi baka may mga alien, alam niyo naman yung mga trafficking na yan, human trafficking, gusto niya export yung mga kababayan natin pupunta sa ibang bansa para maging sex labor, alipin or whatsoever, ibibenta sila doon or idodonate yung mga organs nila. So kaya kailangan talagang silipin yung mga dokumento kung talagang tama. So kayong maaano doon, kailangan talaga yun for security din natin tsaka ng, alam niyo na, ng ibang bansa. Kasi kapag nagkaroon tayo ng mga problema dyan, baka hindi na tayo payagan mag-abroad. So yun nga guys, naging okay naman. Huwag kayong mababastusan sa kanila, ginagawa lang nila yung trabaho nila. Naintindihan ko kasi nung una parang sabi ko higpit naman. Sabi ko gano'n, sige, you have to be a global citizen. Okay guys, so hanggang sa muling vlog natin. Bye-bye! Nga pala guys ay maghihintay pa tayo ng until January 15 hanggang until January 23 this 2026 para nga ma-release yung ating passport dahil hindi naman tayo naka-expedite. So LBC na nga lang yan at maghintay na lang tayo dito sa bahay. Hanggang sa susunod!